Kaya huwag ka na magpagandang lalaki. Isang bala ka lang. Sabi nila ang isang tao ay namamatay lamang kapag wala na ang huling nakakaalala sa kanya. Pero sa kaso ni Fernando Poe Jr. o Da King, tila hindi siya kailanman lilipas. 2 dekada na ang nakalipas mula nang iwan niya tayo, pero ang kanyang pangalan ay kasing tunog pa rin ng mga putok ng baril sa kanyang mga pelikula. Ngunit sa likod ng mga stunt, ng mga suntok na walang mintis at ng maalamat na long jacket, ano nga ba ang iniwan niya sa kanyang mga anak? Higit pa ba ito sa salapi at mga ari-arian? Sa video na ito, hihimayin natin ang mga lihim at hayagang pamanang iniwan ng nag-iisang hari ng pelikulang Pilipino sa kanyang mga tagapagmana. Mula kay Senator Grace Poe hanggang kay Lovie Poe, alamin natin kung paano binago ng isang apelyido ang kanilang kapalaran. Bago tayo magpatuloy, i-hit mo muna ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na kwento ng ating mga icon. Huwag kang kukurap. Dahil ang akala nating perpektong buhay ng mga Poe ay may mga bahaging ngayon lang natin lubos na mauunawaan. Pero alam nyo ba na hindi lang sining at politika ang iniwan ni FPJ, may isang sumpa at pagpapala na kasama ng kanyang pangalan. Hindi nagsimula ang yaman ni FPJ sa material na bagay. Ang pinakamalaking pamanang iniwan niya sa kanyang mga anak ay ang public image ng isang tagapagtanggol. Kay Senator Grace Poe, ang pamanang ito ang naging hagdan niya sa Senado. Madalas sabihin ni Grace na ang itinuro ng kanyang ama ay ang pagiging tapat sa serbisyo. Pero hindi ito madali. Isipin nyo, paano mo dadalhin ang isang pangalang halos ituring na santo ng masa? Sa bawat kilos ni Grace sa politika, laging may anino ni FPJ. Ang pamanang ito ay tinatawag nating social capital. Ito ang dahilan kung bakit kahit noong unang beses tumakbo si Grace, nanguna agad siya sa survey. Hindi dahil sa kanyang resume bilang MTRCB chair, kundi dahil sa tiwalang ipinunla ni Ronaldo Reyes sa puso ng mga Pilipino sa loob ng 4 na dekada. Ngunit ang pamanang moral na ito ay may kasamang bigat. Ang integridad na iniwan ni Da King ay nagsilbing gold standard na kailangang pantayan ng kanyang mga anak. Hindi sila pwedeng magkamali ng malaki dahil ang mababahiran ay ang alaala ng isang bayani ng masa. Ang disiplina sa trabaho na nakita natin kay Lovie Poe sa pag-arte ay reflection din ng dedikasyon ng kanyang ama. Sabi nga ni Lovie sa isang interview, tuwing nasa set siya, nararamdaman niyang kailangan niyang ibigay ang lahat dahil iyon ang Tatak Poe. Ang legacy ni FPJ ay hindi lang tungkol sa pagiging bida kundi sa pagiging tao para sa kapwa. Ngunit sapat na ba ang dangal para mabuhay sa mundo ng mga elitista? Dito napapasok ang mga ari-ariang pinagtrabahuhan ni Da King sa loob ng maraming taon. Pag-usapan natin ang negosyo. Si FPJ ay hindi lamang aktor, siya ay isang matalinong businessman. Itinatag niya ang FPJ Productions noong 1961. Ang pamanang ito ay hindi lamang mga gusali o lupa, kundi ang film library na naglalaman ng daan-daang pelikula. Sa mundo ng entertainment, ang IP o intellectual property ay ginto. Hanggang ngayon ang mga remake ng kanyang mga pelikula gaya ng Ang Probinsyano at Batang Quiapo ay nagbibigay ng royalties sa kanyang pamilya. Ang pamanang ito ang sumusuporta sa lifestyle at mga adhikain ng kanyang mga anak. Ang FPJ Studios sa Del Monte, Quezon City ay simbolo ng kanyang hard work. Pero alam nyo ba na noong mamatay si FPJ, marami ang nag-akala na bankrupt ang pamilya dahil sa gastos sa eleksyon noong 2004. Isang malaking pagkakamali dahil sa maayos na pagpapatakbo ni Susan Roses at kalaunan ay ni Grace na panatili ang yaman ng mga Poe. Hindi lang ito tungkol sa milyon-milyong piso sa bangko. Ang iniwan ni FPJ ay isang self-sustaining empire. Ang bawat replay ng kanyang pelikula sa telebisyon ay katumbas ng kita. Ang kanyang mga anak ay hindi lamang nakatanggap ng cash, kundi isang makinarya na patuloy na gumagawa ng pera. Ito ang pangarap ng bawat magulang, ang hindi mag-alala ang kanilang mga anak sa kinabukasan. Pero ang tanong, paano nila hinati-hati ang imperyong ito sa kabila ng pagiging komplikado ng kanilang pamilya? Dito tayo dadalhin sa isang aspeto na madalas iwasan ng marami, ang pagkilala sa lahat ng kanyang mga anak at ang pantay na pagtingin sa kanila. Sa maraming mayamang pamilya, ang pagkamatay ng padre de pamilya ay mitya ng away gulo sa mana. Pero sa pamilya ni FPJ, kakaiba ang kwento.
Ang pinakamahalagang pamanang iniwan ni FPJ ay ang kultura ng pagmamahal sa kabila ng pagkakaiba. Alam ng lahat na si Grace ay adopted at si Lovie ay anak sa labas kay Rowena Moran. Sa ibang pamilya, baka nagdemandahan na sila para sa shares ng kumpanya. Pero ano ang nakita natin? Isang pamanang puno ng class at dignidad. Hindi natin kailanman narinig na nag-away sa media sina Grace at Lovie tungkol sa pera. Sa halip nakita natin ang suporta ni Grace kay Lovie noong pumasok ito sa showbiz at ang pagtatanggol ni Lovie kay Grace noong kinwestiyon ang pagiging Pilipino nito. Ang pamanang ito ay hindi nabibili ng salapi. Ito ay ang itinanim ni FPJ na respeto. Itinuro ni FPJ sa kanyang mga anak na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa DNA, kundi tungkol sa pagpili na maging magkakapatid. Ang pagtanggap ni Susan Roses kay Lovie Poe ay isang malaking bahagi ng pamanang ito. Ang kapayapaan sa loob ng kanilang pamilya ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang pangalang Poe. Walang iskandalo, walang bastusan. Ang pamanang ito ng pagkakaisa ang nagpapatunay na si FPJ ay isang tunay na hari, hindi lang sa pelikula, kundi sa loob ng kanyang tahanan. Pero bukod sa pag-ibig at pera, may isang bagay na dumadaloy sa kanilang mga ugat na hindi matatakasan, ang talentong nagpapatuloy sa kanyang sining. Sinasabing ang talento ay hindi namamana, pero tingnan nyo si Lovie Poe, ang kanyang galing sa pag-arte, ang kanyang screen presence at ang kanyang work ethic ay direktang nanggaling sa kanyang ama. Si Lovie ay naging supreme actress sa sarili niyang pagsisikap pero hindi maitatago ang bakas ng kanyang ama sa kanyang mga mata. Ito ang pamanang sining, ang kakayahang kumuha ng atensyon ng tao at maghatid ng emosyon. Sa kabilang banda, si Grace Poe naman ang nagmana ng oratory skills at ang boses ni FPJ pagdating sa paghikayat sa masa. Tuwing nagsasalita si Grace sa podium, may rhythm at tono na tila nakikinig ka sa isang modernong bersyon ng isang bida sa pelikula na nagtatanggol sa katarungan. Ang pamanang ito ay ang kakayahang maging relatable. Kahit lumaki sa ibang bansa si Grace, ang kanyang puso ay nanatiling FPJ-esque. Laging nasa panig ng mga driver, magsasaka at manggagawa. Ang sining ng pakikipagkapwa-tao ay ang legacy na patuloy nilang pinagyayaman. Hindi lang sila basta anak ni FPJ. Sila ay mga extension ng kanyang pangarap para sa industriya at para sa bansa. Ang pamanang ito ay buhay na buhay tuwing may batang nagnanais maging aktor dahil kay Lovie o tuwing may batas na naipapasa si Grace para sa kapakanan ng mga bata. Ngunit sa lahat ng pamanang ito, may isang bagay na itinuturing na ultimate legacy ni FPJ na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin. Ang huling pamana ni FPJ sa kanyang mga anak ay hindi nakalagay sa Last Will and Testament. Ito ay ang hope o pag-asa na ibinigay niya sa milyon-milyong Pilipino. Sa tuwing nakikita ng mga tao si Grace o si Lovie, hindi lang sila ang nakikita. Nakikita nila ang posibilidad na ang isang maliit na tao ay pwedeng lumaban at manalo. Ang pamanang ito ay ang pagiging symbol of resistance laban sa kawalan ng katarungan. Dahil sa pamanang ito, ang mga anak ni FPJ ay hindi lamang mga individual. Sila ay mga stewards of memory. Responsibilidad nilang protektahan ang pangalan na kasing kahulugan ng kabutihan. Ang iniwan ni FPJ ay isang standard ng pagkatao na mahirap burahin ng panahon. Kahit 100 taon pa ang lumipas, ang kwento ni FPJ ay ikukwento pa rin ng mga lolo sa kanilang mga apo. Ang tunay na mana ay hindi ang mansion sa Green Hills o ang mga mamahaling sasakyan. Ang tunay na mana ay ang katotohanan na hanggang ngayon, ang pangalang Poe ay nagbibigay pa rin ng ngiti sa mga mukha ng mga Pilipino. Si FPJ ay hindi lamang nag-iwan ng kayamanan, nag-iwan siya ng isang alamat na ang kanyang mga anak ang nagsisilbing buhay na patotoo. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay din ng amang nangarap para sa kanila at para sa ating lahat. Sa huli, ang tanong ay hindi kung ano ang nakuha nila, kundi kung paano nila ito gagamitin para sa susunod na henerasyon. Ang pamana ni FPJ ay hindi nagtatapos sa bangko o sa Senado. Ito ay nakaukit sa bawat pelikulang pinapanood natin at sa bawat tulong na dumadaloy mula sa kanyang mga anak patungo sa bayan. Tunay ngang ang isang alamat ay hindi namamatay, nagbabago lamang ito ng anyo sa pamamagitan ng kanyang mga supling.
Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinaka hindi mo malilimutang alaala o pelikula ni Da King? I-comment mo yan sa ibaba dahil babasahin natin ang inyong mga sagot. Huwag kalimutang i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa dakilang pamana ni FPJ. Muli ito ang Hez TV Entertainment. Hanggang sa susunod na kwento ng inspirasyon. Maraming salamat sa panonood.